Yan, pag-usapan naman natin ang 5 facts about relationship. So, ito para sa akin na. So, for me, the 5 facts for me, first is communication is the key. I don't know. For me, napaka-important talaga ng communication. Lalong-lalo na sa relationship na komplikado. Ewan ko, basta, komplikado, ganyan. Lahat naman ng relationship komplikado sa una, sa gitna, lalo na sa pagmatagal na. So, importante talaga na nagkakaintindihan kayo. Language, love language, verbal language, and the way you talk, the way you speak to your partner. Communication. Kailangan nagkakaintindihan, nagkakaunawan kayo. Kung ano ba talaga yung gusto nyong iparating sa bawat isa. Hindi yung pakiramdaman kayo na pikon ka na pala, hindi ka nagsasalita. Gusto mong malaman niya na pikon ka kahit hindi mo sinasabi. May time na ganun ako. So, sorry. Pero yun nga, communication is the key. So, lesson learned, kailangan open ka. Napikon ka, sabihin mo yung dahilan kung bakit ka napipikon. Na bad trip ka, nagselos ka, sabihin mo kung bakit. Explain mo. Para maliit pa lang yung problema na aayos na or nasusolusyon na hindi yung nagpapatong-patong para maayos pa kung gusto nyong ayusin talaga. Next one is trust. Yan, trust. Kailangan may trust tayo sa partner natin. Kasi pag tayo ang nawala ng trust sa partner natin, or pag may isang partner ka, or isa sa inyo ang wala ng trust, for sure magiging toxic na yan. Okay? Pansinin mo, pag nalaman mong nagloloko ang partner mo sa'yo or nagsinungaling once, yung kasunod niyang isasabihin sa'yo, parang questionable na totoo ba to? Or mamaya, hindi na naman to totoo. Parang totoo, na ngayon, kahit totoo na yung sinasabi niya, feeling mo hindi pa rin siya totoo. Tama o tama? Okay, tama yon. Tamang nararamdaman natin yun, pero nagiging toxic tayo sa partner natin sa part na yon. Kaya dapat iwasan natin yun. And, as a human being, kailangan talaga nating magtiwala. And sa tao naman na pagkakatiwala natin, hello, wag niyong sayangin ang tiwalang ibinibigay sa inyo. That's the rule. Trust. Dahil napaka-toxic talaga. Kahit ayaw namin magpaka-toxic, utak namin na nag-iisip na baka hindi totoo ang sinasabi nyo, kahit totoo naman talaga. So, hindi namin kasalanan yon. Kasalanan nyo din yon. O, diba? Ganon. Hindi lang kami. Char. Next. So, communication, trust, and togetherness. Of course, kailangan nyo ng quality time. Duh. Hindi naman pwedeng may tiwala ka tas wala kang oras. Nasaan ang love doon kung hindi ka binibigyan ng oras? Kailangan may oras sa'yo. Kailangan iparamdam niya sa'yo na kahit sobrang busy niya, magbibigay pa rin siya ng time. Spend time with you. Even half an hour, ma-message ka niya, ma-update ka niya, nasa na siya, anong ginagawa niya, buhay pa ba siya, or anong ginagawa niya. Or kung may gagawin man siya ng matagalan, sabihin lang niya na, hindi ako makakapag-text, ganyan. At least alam mo na naiisip ka niya, hindi yung the next day pa siya magpaparamdam sa'yo. Or iintayin niya na ikaw muna ang magparamdam. Walang ganun, Mars. Diba? Dapat, quality time. Magbibigay kayo ng oras sa isa't isa. Make sure na kahit gaano kayo ka-busy sa isang araw, makapag good morning, good night, good afternoon, or kumain ka na ba? Para naman kiligin ang partner nyo. Sorry. Hindi, tama yun. Kailangan may time kayo sa isa't isa. Or set a date. Like, once a week, bigyan nyo ng date. Like, manood lang kayo ng movie or kumain lang kayo sa bahay, ganyan. Masaya na yung partner nyo nun. Okay? Next is, how you handle conflicts. Important yan sa akin. For me, kailangan pareho kayong marunong humandle ng conflict. Hindi pwedeng ikaw lagi yung mag-a-adjust or isa lang sa inyo ang mag-a-adjust para intindihin ka sa pag-solve ng conflict ng bawat isa. Kailangan open-minded kayo. Kailangan matuto kayong makinig. Hindi lang puro bunganga ang iniiral ng bawat isa. Matutong makinig. Okay? Kailangan nakikinig. Kailangan tumahimik din mga minsan at intayin magsalita ang partner o matapos magsalita ang partner. Para naaayos, hindi lalong gumugulo ay nagkakapik.